Good day mga Pajaffers, this is International Master Jam Garcia and welcome back to our YouTube channel. So alam niyo naman po, kung napanood niyo yung mga previous videos natin, ay galing po akong Malaysia at naglaro ako sa Malaysian Chess Festival, and dun sa mga previous videos natin, inanalyze ko po yung mga games ko. So habang nasa Malaysia ako, na-meet ko na finally yung isa kong estudyante na of course Malaysian. Around 2 years ko na itong tinuturuan and sa wakas na-meet ko na. Ayan, ito po si Hao Long Yi. So ito 12 years old, age group champion ng Malaysia. So actually isa po yan sa mga proudest moment pagka ikaw ay isang coach. Syempre yung mga players mo, yung mga tinuturuan mo, sumasali po yan ng age group, at kapag pag nag-champion ka ng age group, ibig sabihin parang national champion yun nung age bracket mo. Ikaw ang pinakamalakas na under 13, under 12. So marami po akong mga estudyanteng ganyan at hopefully maparami ko pa. So ayan po, ito ang titingnan natin ay game nung estudyante kong si Hao Long Yi. At very thankful po ako sa kanila, sa family ni Hao Long, kasi tinur pa nga ako ng Malaysia. Ayan, tapos naglibot-libot pa kami. And actually po, pag ako po pumupunta ng ibang bansa, hindi po ako masyado nakakapag-tour talaga. Ayan, kasi syempre, kung ikaw ay professional chess player, pumunta ka ba ng ibang bansa, halimbawa sa Malaysia, pumunta ba ako Malaysia para mag-tour o para mag-tournament? Syempre para mag-tournament. So ayan, aaralin natin ngayon yung game nung estudyante kong si Hao Long Yi against FIDE Master Rudy Ibanez. So konting introduction lang kay FM Rudy Ibanez. Isa po itong talagang veterano coach na. Ayan, so coach siya, alam ko, sa Ateneo, and actually naging coach ko pa yan dati, and coach din po siya I think sa Arellano, if tama yung info ko, pero malamang tama. So punta tayo sa ating game. Ito po, white si FM Rudy Ibanez and black po si Hao Long Yi. At ito ay tignan natin at aralin natin. Ayan. So ito, nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and then nag-Knight F6. So actually, kung makikita nyo po dito, ang tira ni Hao Long is Berlin opening. Hindi ko lang alam kung naturuan ko na ba ng Berlin. Parang naturuan ko na ng Berlin kasi ito po talaga yung linya ko rin sa Berlin. Pagka D3, alam ko kasi dalawa ang linya dito. Pwede kang mag Bishop C5. Ayan. Yan po ang main line. Yan ang tinira niya. Or pwede ring mag D6 lang. So ayan. So lumalabas kagad yung para yung may mga fingerprints yan ng coach Lumalabas kagad yung tira ko, Berlin kagad. So C3, castling, and then nag D5. Medyo aggressive na kagad to D5. Usually kasi D6 lang para makunat. Alam niyo naman ng Berlin, pagka tinitira nila Magnus, nila Wesley, nagkukunat lang para tabla. So pagka dito nag D5, Queen E2, and kumapture kagad. Capture, Bishop D7. So umiiwas lang sa mga possibilities na double pawn. So take note, pag kinain yan, ito po, hindi po yan libre kasi palaging merong counter attack dun sa E4 pawn. Ayan. So nag Bishop G5 muna, nag-pin. Queen E7. Ayan, I guess dinipensahan po yung E5 pawn. Knight BD2, H6, Bishop E3, and then Bishop D6. Ito hindi ko masyadong hindi ko masyadong nagustuhan itong Bishop D6 na to. Bakit po? Simple lang. Kasi yung bishop na yan,
Bakit mo yan i-atras dyan? Naging parang pawn, no? Naging parang pawn. So mas maganda, kakainin mo na lang yan. Kain, and then siguro develop ng rook. Ayan. Kung ako po maglalaro, no? Pero hindi, nag-bishop d6 eh. Bishop d6, a4, a5, and then h3. h3 and knight b8. So ito very creative. Ito nagustuhan ko po itong move na ito. Bakit? Ano bang idea niyang knight b8 na yan? Kasi yung knight sa c6, pangit na po yan dyan. Kasi wala na yang tatalunan papasok. Ano? Mas maganda talaga sa mga ganitong pawn structure ang knight na andito sa d7. So halimbawa lang, no? Pero hindi naman ganito nangyari. Pag kumain-kain, may mga talunan yan dyan. Minsan tumatalon pa ganun, papuntang f4. Yan po ang ideas dyan. Ayan. So syempre, kung ikaw ang white, bakit mo naman kakainin yan? Rook fd1 lang. No? Rook fd1. Pero ganun din ang ending. So kain, and then knight bd7. And ayan, knight h4. Dito nanganganib ng konti. Nanganganib ng konti ang itim. Bakit? Papasok po papuntang f5 ang lakas ng mga tama nung knight, oh. Tatamaan dito eh, oh. Tsaka yung queen. Hindi po yan mapipigilan kasi hindi ka pwede mag g6, may kain sa h6, may e1. So nag rook fd8, knight f5, queen e6, and then pagka queen f3, ayan, so mali ang queen f3. Bakit kaya? Hindi halata eh. Kasi siguro wala kasing threat, ano? Nakita ko na. Ang threat pala is ito, queen g3. Tatamaan dito, tapos may mga kain sa h6 kasi nakapin yung pawn. Pero syempre yung ganyan, masyado na pong simple yan. Kitang-kita na po yan. Lalo na ni Howlong, champion po yan ng age group ng Malaysia. So bishop f8, depensa muna. And then pagka g4, king h7, g5, atake. Ayan, so kain, capture, g6, knight e3, bishop h6. So exchange lang muna ng pyesa. Pagka h4, capture, knight h5, and then nag-knight d5. Ayan. So dito na po ang critical position na aaralin natin. So makikita natin dito, under attack itong c7 pawn. Ayan. So actually ang sabi po ng engine, ang tira lang dito is rook ac8. Didepensahan lang. Ayan. Depensa lang sa pawn. Tapos kung makikita nyo po yung engine evaluation, equal lang. Ayan. So solid lang muna. Para makunat lang, equal lang ang laro. Pero libre to. Pagka kinain to, king g7, lumalamang pa ng konti, umaangat yung ano. Siguro ito kasi ang weakness. Ayan. Pero hindi po ganyan ang ginawa. So, nagmala mini Mikhail Tal, yung estudyante kong si Howlong Yi, ang ginawa nag c6. c6. Ayan. Blunder. So baglang baksak. So bakit mo nag c6, ano? Kumain, kain, and nag knight c7. So fork. Ayan, fork yan dyan. Wala hong kapalit. Nag-sacrifice ng exchange. Tapos ng queen e7, pagkakain sa rook, may queen takes g5 check. So siguro naisipang umatake nung aking estudyante. So pagka king f1, ang ginawa, imbis kainin itong knight, hindi po yan pinansin. Nag knight f6 lang. So ito under attack, no? Kasama ang queen, kasama ang rook. Ito under attack din. Tapos meron pang malakas na outpost doon sa f4. At yan po siguro ang nakita nung estudyante kong si Howlong, ano? Kaya niya sinacrifice yung exchange.
pinersa niya yung knight eh. Itong knight kasing to, yan ang dumidepensa dun sa F4 square na pagka nakapasok po yan dyan, mas malakas pa yan sa rook. Ano, kasi lahat ng mga square dyan tinatamaan nung knight. So patuloy natin yung laro. Pagka king F1, knight F6, nag knight C4, kumain, and dito siguro ang fatal error. Ayan, ang tira kasi ng engine king E2 lang. King E2, grabe. Fearless talaga pagka engine, iba talaga ang pag-iisip ng engine, no? Kasi yung king inilapit lang dyan, kahit machi-check po yan, tatakbo lang. Pag nakatakbo yung king, kahit may discovered attack, wala kasing tatamaan yung knight, no? Kahit i-discovered mo yan kahit saan, walang makakain itong knight. Pagka nakatakbo yan papuntang C2, game over ka kasi quality down ka. Although ang kapalit naman pala ng quality down is knight and pawn. Pero syempre quality down po yan. Quality down is quality down. Pagka nakatakas yung king, game over ka na dyan. No, kaso ang tinira, nag knight E3, ito siguro mali eh. Kasi naiwanan dito yung king, oh. Pag yung king na yan, tatamaan talaga yan dyan. So king G7, ang idea simple lang. Magro-rook H8, papasok ang rook papuntang king side. So rook D6, rook H8, ayun, no, pataas na unang pataas yung engine evaluation. Pagka rook H8, kumain, naku, nagtakaw pa. nagtakaw pa sa gilid. Pagka knight F4, game over kagad. Kasi marami na hong threat. Ang pinakasimpleng threat syempre is rook H3. Pagka tinamaan yung queen, meron ng next na pagkamate. So pagka rook A4, rook H3, game over kaagad. Kasi hindi na po makaalis yung queen, checkmate na sa H1. Ayan. So anong nangyari dyan? Sinacrifice na yung queen, pero syempre pagka ganito, queenless ka na, hopeless position na po. Ayan. So pwede na nating i-fast forward ng konti. Ayan. Tumakbo yung king, kaso too late na po yung pagtakbo eh, kasi queenless na, ano? So syempre kayang-kaya nang i-convert ni Hao Longyi yan. Ayan. So tingnan natin, medyo mahaba pa, hindi nag-resign, ano? Okay. And dito resign ang white. Ayan, so napakaganda po nung game na yon. Parang positional sacrifice ang ginawa. Kahit makuha quality down, ang ipinaglalaban doon, no, kung ibabalik po natin, ang ipinaglalaban dyan is magkakaroon kasi ng malakas na outpost, no? Dito ang ganda talaga nung knight F6 muna, oh. Hindi muna pinasok yung knight, talagang isang buong rook ang binigay. Itong knight dito hindi pinansin para merong malakas na atake sa king side. At yan po ay isang ano yan, sign of maturity. Kasi kung totoo lang, pag ikaw po ay isang bata, tapos ang kalaban mo syempre master, minsan matatakot ka eh. Minsan magiging masyado kang positional, masyadong defensive, hindi ka masyado atake para papalit mo yung pyesa para tabla-tabla lang, no? Pero dito nakakita ng atake, although lamang daw sabi ng engine, kaso nagkamali sa depensa. Syempre ganun ng chess, pagka nagkamali ka, ubos ka. Nagkamali eh, yon. So ayan po ang game natin for today. At syempre very proud po ako dito, isa kong estudyante na Malaysian age group champion. So para akong nagkaroon ng age group champion internationally. Ayan, so hopefully magkaroon pa po ako ng marami pa. Isa po yan sa mga proudest moment as a coach pagka nagkakaroon ka ng estudyanteng champion. So ayan po, estudyante kong isa, si Hao Longyi, na malaking pasalamat ko po, no? Kasi tinur pa nila ako sa Malaysia, tapos hinatid pa ako sa airport, libre pagkain pa. And ayan. So kung nagustuhan nyo po itong aking video, please like and subscribe to my YouTube channel. And siguro maglalagay lang ako ng konting pictures dito sa dulo, kasi actually parang ano ko rin to eh, parang
parang diary ba kumbaga, o parang vlog din ng buhay ko. Kahit papaano magkakaroon ako ng remembrance, no? After a couple of years, pagka nag-retire na ako sa chess at hindi na ako masyadong naglalaro internationally, pwede kong balikan itong mga videos na ito. Makikita ko yung mga pictures kung saan ako nakapunta. Ayan. So, dyan na po tayo magtatapos. Hopefully, tuloy-tuloy na ang ating paggawa ng videos. See you again next time. Bye-bye. Hmm?